So yun no, bumaha ang ayuda sa Davao. Bumaha ang mga pabigas. Grabe to mga Nograles. Saan kaya galing ang pera ng mga Nograles no? Billions. Sa kaya galing nila, yung kailang kapirahan, no? Na binigay nila sa mga tao. Wala namang hindi naman nabahaan ng Davao. Pero ayun, mga tao binigyan ng bigas. 'Di ba? So what's the meaning of it? So dito sa Davao, hindi kami nabahaan, wala kaming dilubyo rito. Pero andito no, nagpamudmod ng ayuda itong mga Nograles family at ng kailangan mga team. Kahit kailangan naman talaga sana ng ayuda doon sa may bandang Luzon area no, sa may Bicol region, Northern Luzon no. Dapat din ang bibigyan ng ayuda. So, well, okay din naman kasi need pa rin naman ang bigas ito sa Davao. Ibig ko sabihin is siya. Sino ba naman ang ayaw? Sino ba naman ang ayaw sa 5 kilong bigas, di ba? Siyempre, kesa magkano ba yung bigas ngayon? 50 times 5, so that's 250 pesos per head ha, per person. Ibig sabihin na kung meron kayong 5 membro sa pamilya, kagaya ng kanina na nakausap natin si nanay. So per head no, per botante. So per head, per botante makakatanggap ng tagli 5 kilong bigas. Estimated no. Estimated, so maaring 4 o 3 kilo, depende, di ko alam kung ilang kilo 'yon. Yan na. So okay din naman no, appreciated pa rin naman natin yung 5 kilong bigas kasi yan or 5 o 3 kilong bigas o mag-ilaman yan kasi libreng natatanggap ng ating mga kababayan, mga taga Davao, na kaysa magbarat bang buto pa sila, 'di ba? So yung 250 pesos worth of bigas na 5 kilo, na yan parang half day na trabaho mo na yan. Magkano ba sa out sa Davao City? Tayo dito, 481 pesos. 'Di ba? So nasa mga half day na trabaho na yan, no? Dito makakatanggap ka na ng libre. So tanggapin mo na. Pero syempre, yun na nga, hindi ho yan galing sa puso, hindi ho yan galing sa bulsa ng mga Nograles. So yan po ay galing ho yan sa kaban ng bayan, galing ho yan sa national funds no, ginamit nila sa ayuda. Yung si Paulo Duterte, siya yung congressman ngayon dito sa Davao City sa District 1 ngayon. Itong District 1 sa Davao City is walang budget no. So in short say zero budget. So itong si Congressman Paulo Duterte, kapag merong lalapit sa kanya for financial assistance, mga aids o kung ano pang mga tawag diyan, mga medical assistance, financial assistance, kung ano pang mga assistance no. So wala siyang maibibigay. So dati maraming malalapitan ng mga kababayan natin, pupunta sila ng DSWD, pupunta sa mayor's office, pupunta sa mga councilors, pupunta sa congressman no. Pero ngayon wala na silang mapupuntahan, tsaka PCSO no. So ngayon nabawasan na ng isang pwedeng malapitan ng ating mga kababayan for any form of assistance, financial, medical, ganun. Kasi nga wala nang maibibigay ang opisina ng opisina ni Paulo Duterte sa District 1. Kasi nga tinanggalan ng budget. So ang budget na yon, so dito siguro nilagay no, nasa kay kay Migs Nograles ng yung kailang party list na amo rin nila si Martin Romualdez, di ba? So appreciated natin yan yung binigay na bigas, pero siyempre parang mali yata no, parang mali. Di ba, parang ginamit sa personal interest ang pera natin, di ba? So parang siya ba, parang soft form or siya, low-key na vote buying. Grabe, iba talaga itong mga Nograles no, talagang nasa dugo talaga nila, dati pa yan So, sige lang, nasa pa rin naman nasa yan,
Nasa dulo ng bulpin, no? Ang pasya, ang husga ngayong 2025 midterm election for mayoralty race. So sana ay itong mga kababayan natin, mga taga Davao, 5% na nasa poverty incidence, no? Or in short say, yung mga hindi halos afford makabili ng ng mga basic necessity. So sila yung mga recipient, no, marahil malamang ng DSWD financial funds, ano ba tawag dyan? Yung purpose. So sana ay hindi sila magpapauto, no, magpapaloko dito sa mga Nograles, kasi sa totoo lang dihamak na mas beneficial pa rin sa atin yung peace and security, infra projects, ano pa, 'di ba? Ganun 'yun eh, infra projects. Basta marami tayong mas maraming mapapakinabangan. Ito kasi ilang linggo lang, ilang araw lang 'yan, ubos na 'yan, 'di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na itong mga tumanggap dito ngayon sa bigas na yan mga tamad, no, mga batugan or mga walang kakayahang maghanap buhay. Meron din. Pero siyempre, as I've said, yan, pera ng taong bayan yan, pera natin lahat yan, mga Pilipino. So, tanggapin, no. Tapos, siyempre, kung nasa puso talaga nila na iboto ang mga Nograles, din biit, walang problema ho yun. Kasi nasa democracy ho tayo, di ba? We're living in a democracy country. So, meron tayong kalayaang pumili, magpasya kung sino ang iboto natin. Pero kung talagang nakasalalay sa bigas, no, yung 5 kilong bigas lang na yan ang magiging dahilan ng inyong pagpapasya, so wag naman, grabe naman. So, have some decency naman mga kababayan na nanonood nito na taga Davao, no? So kung taga Davao ka na nakadawat og ka ng manginanang ayuda, so please naman, ibot na amoy bugas o wala nga nadawat ikan sa mga Nograles. Pag gusto niyo iboto ang mga Nograles, iboto ninyo siyempre, di ba? Kay nasa yung kasing-kasing. Pero kung inyong iboto ang mga Nograles tungod lang kayo nang hatag ng bugas, agoy Ginoo ko, mali kayo na yung desisyon. Oo. Kasi tanood lang kanang bugas nga kanang bugas sa ilang gipanghatag sa inyo, dili man guna gikan sa ilahang bulsa nga kwarta man guna gyapon nato mga Pilipino. So murag nahog mo baka nang giprito mo sa sarili ninyong mantika. Giprito mo sa ato ang sariling mantika, ba? So kwarta nato gipalit nila og bugas nga gipanghatag sa inyo ayuda kunuhay kasi gikan sa ilang kwarta bulsa, ba? So ayaw mo pa auto, di na tinuod. So kana siya ng mga gesture sa tinuod lang kanang mamalit og boto, kanang gesture nga manghatag og ayuda or any form, no, any form of ayuda, any form of ganito na namimigay. So it's a form of vote buying, no, low-key. So yan ang galawan ng mga insincere politicians, hindi yan totoo. Pero syempre kapag nasunugan, kapag may baha, kapag may dilobyo, lindolo, ano pa mang mga natural calamity, disasters, talagang yan, normal ho talaga kahit sinong mayor, kahit sinong congressman, talagang magpapaabot talaga ng tulong, no, sa mga nasalanta, sa mga apektado. Pero sa ganitong pagkakataon, wala namang bagyo sa Davao. Yes, inflation nga, taghirap, no. So again, meron tayong 5% na 5% tawag nito, poverty incidence dito sa Davao. So marami-rami na rin yun. For example we have sabi natin 2 million para mas madaling kwentahin yung 5%. So sa 1 million ang 5% is 50,000. Tama? So sa 2 million we have 100,000. Tama ba yun? So tama nga, no? So meron tayong 100,000 na mga mahihirap na mga taga Davao. Ibig sabihin talaga sila, poorest of the poor. Hindi nila halos afford makabili ng mga basic necessities. For example, bigas, bigas, pang-ulam, bahay, gamot, at edukasyon, at yan lang, no? Food, shelter, medicine, education, clothing, mga ganun, no? So nasa 100,000 pa, ganun kadami yung mga mahihirap nating mga Davaoenyo sa Davao. 5%. So enough pa rin yun, no? So kumbaga ang kahirapan is calamity pa rin yun, no? I don't know kung natural calamity ba yan, kasi minsan din kasi bunga yan ng pagiging inefficient, inutil ng ating pinaka-head of state natin, pinaka-leader sa buong bansa, di ba? Maling mga desisyon, maling pagpapasya, wrong decision making.
can lead into poverty, gano'n, no? Yun na nga, mas inuna ang ayuda ba kaysa magagawa ng mga mas kapaki-pakinabang na mga proyekto na kikita ang lahat at makikinabang ang lahat ng Pilipino in all walks of lives, di ba? Di ba? So grabe yung poverty porn dito sa area na to dito. Anyway, so we're done, no? Okay na tayo dito. Yan lang, bali bumalik lang ulit tayo dito kasi nawala yung ulan, tapos may na pailaw din ulit. So maliwanag na. So grabe, no? Yung ginawa nila parang ako'y napaka-cringy. Oo, alam niyo yun. Basta it's a form of insincerity. Yung mamili ng boto, mamigay ng mga ganyan as a form or low-key form of vote buying. Wala na. So sana wag magpa-auto, ha. So sa mga nananawanin ng mga taga Davao City, labi na sa District 1, ayaw in town mo padala sa Bulatik, sa bugas lang in town, Ginoo ko. Kaya nato nang paliton, kaya ninyo nang mitras wala pa mo nga pungkol nga buta, wala pa mo nga bakol. Kaya pa na ninyong makakitag trabaho, makapangwarta para makapalit og kanang pagkaon. Di ba? So ayaw ninyo iboto ang mga politician tungod sa bugas, okay? Iboto ninyo ang kinsa gyud yung gustong iboto. Ana lang go, dili nga na konsensya mo, dili ay kay sa tinuod lang bilyon ang inyo nadawat 5 ka kilong bugas, pero sila ilang gikawat nasa mga ang ilang gikawat nasa pila ka millions pod, billion even. So that's all for today's video. Thank you for watching. Ano masasabi nyo? Comment box below.